Hollywood TV. Matapos ipaliwanag ang lahat ay umalis ang doktor upang ipagpatuloy ang kanyang rounds para ngayong gabi. Nang magsara ang pinto, naghari ang katahimikan sa loob ng pribadong silid. Walang nagsalita sa amin. Dahan-dahan naming ibinaon sa utak namin ang sinabi ng doktor. Masakit sa aming lahat ang balita ngunit iba ang epekto nito sa akin. Pakiramdam ko ay bumaliktad ang mundo ko at ngayon, ang guilt ay nakasabit sa aking balikat. Ako dapat ang nandoon sa emergency room imbes na siya. Ako dapat ang naghihirap imbes na ang lalaking mahal ko. It's killing me thinking na para mailigtas ako nagdusa siya ng ganito. Hindi ko alam kung magiging okay si Gabriel. Sapat na sa akin ang tanong na yun para pahirapan ako. Naputol ang pag-iisip ko nang tumahimik si Papa. Nabasag ang katahimikan na bumalot sa buong silid. Napatingin ako sa kanya at nakita kong wala ng emosyon ang mukha niya. Let's see Gabriel now bago siya umalis. Sinabi niya. Napapikit ako nang marinig kong sinabi niya ang salitang umalis. Ang salita ay parang asido na lubhang nag-aapoy sa aking puso. Ang huling pag-asa na naiwan sa akin ay nalusaw sa nalalapit na pag-alis ni Gabriel. Hindi ko na napigilan ang sakit na kumalat sa buong mukha ko. Nawala sa akin si Gabriel noon, at ngayon ay mawawala na naman siya. Mapait akong nag-isip habang nilulunok ko ang malaking bukol sa aking lalamunan. God knows how bad I wanted to come with him to US pero imposible. Dahil may mga anak akong dapat alagaan ng mabuti. Hindi ko sila madala sa US dahil ayaw ni Gabriel na makita siyang nahihirapan ng mga anak niya. Lalo na si Vienna, ayaw niyang malaman nito ang kalagayan niya dahil alam niyang tiyak na madudurog ang puso niya. She's just a child and she'd suffered enough dahil sa tusong half-brother ni Gabriel. Ayaw niyang dagdagan pa ang sakit ng puso niya. Oo, gusto ko siyang makita sa huling pagkakataon. Sagot ko matapos mahanap ang boses ko. Walang sinabing tumango si Lady Ravenwood at nagmamadaling naglakad patungo sa pinto at pinagbuksan kami nito. Pagkatapos ay pinauna niya ang daan patungo sa tila walang katapusang pasilyo habang itinulak ng Papa ang wheelchair sa likod niya. Matapos maglakad sa mga pasilyo ay huminto si Lady Ravenwood sa isang partikular na silid na may malawak na bukas na salamin na bintana. Sumilip ako mismo sa bintana at doon ko nakita si Gabriel na nakahiga sa kama at may iba't ibang apparatus na nakakabit sa katawan niya. Nadurog ang puso ko sa milyong piraso matapos makita ang kalagayan niya. Kung hindi dahil sa mga breathing machine na nakakabit sa kanya, patay na siya. Gusto kong umiyak at ibuhos ang bigat ng dibdib ko pero nagulat ako na tuyong-tuyo ang mata ko na parang pagod na sa pag-iyak. Sa tabi ko, humikbi na naman si Lady Ravenwood. Nilapitan siya ni Papa at hinayaan niyang umiyak sa dibdib niya. Ibinalik ko ang tingin ko kay Gabriel at walang magawang pinagmamasdan siya sa glass window. I want to come inside, and kiss him hard before I say my heart-wrenching goodbye. Ang tanging magagawa ko na lang ngayon ay pagmasdan siya sa malayo at panatilihin ang alaala sa aking isipan magpakailanman. Kapag umalis siya hindi ko alam kung babalik pa siya pero umaasa ako na mabuhay ito. Kapag wala na siya, hindi ko alam kung paano ko haharapin ang kalungkutan at sakit na darating na bumabagabag sa akin kapag hindi ko na siya makikita. Huminga ako ng malalim at pinanood ang doktor at 3 medical staff na naghahanda sa kanyang pag-alis. Masyadong masakit ang eksena na hindi sapat ang mga salita para ilarawan ang nararamdaman ko habang pinapanood ko silang ilipat ang katawan ni Gabriel sa isang komportableng kama. Isang kamay ang pumatong sa balikat ko. Automatikong lumipad ang mga mata ko sa gilid ko para malaman kung sino yun. I'm sorry, late na ako nakarating sa scene. Kung maaga lang sana ako na iligtas ko ang buhay ni Gabriel. Si Lucas iyon. Sinisikap ni Lucas na bigyan ako ng kaunting ginhawa. Hindi mo kasalanan. Mabilis akong nag-reply. Kasalanan ko kung bakit siya nakoma. Gusto kong dagdagan pero tinikom ko ng mariin ang bibig ko at pinanatili ang mga salita sa sarili ko. Somehow, feeling ko parang ako ang may kasalanan. Totoong sabi niya at tumingin siya sa glass window na may malayong tingin sa mga mata. He's hurting badly, I realized habang nakatingin ako sa kanya. Kung may makakaintindi sa kanya ngayon, ako yun. Kung ano ang nararamdaman niya ay iyon din ang nararamdaman ko ngayon. Bumalik ang tingin ko kay Gabriel. Ang mga medical staff ay natapos ng suriin ang kanyang mga vitals. Tinutulak na nila ngayon ang kanyang kama sa pintuan. We're leaving now, sabi ni Lucas, sinusubukang maging kalmado hanggat maaari. Nang marinig ang kanyang mga salita ay nagsimulang humikbi si Lady Ravenwood. Lalong lumakas ang kanyang pag-iyak nang bumukas ang pinto at itulak ng mga medical staff ang kama ni Gabriel palabas ng kwarto. This was the saddest goodbye I have to say, sabi ko sa sarili ko habang dahan-dahang dumaan sa harapan ko ang hinihigan niyang kama. Walang formal na goodbye, wala man lang kiss, hindi man lang ako pinayagang hawakan siya.
Just trust in him, malalampasan niya ito. Optimistikong sabi ni Lucas at tinapik ang isa kong balikat sa huling beses bago lumayo. Tinignan ko ng mabuti ang mukha ni Gabriel. Dumapo ang mga mata ko sa mapupulan niyang labi saka sa nakapikit niyang mga mata. Goodbye my love, patuloy kitang mamahalin kahit na milya-milya ang agwat natin. Mahinang bulong ko at hindi ko namalayang unti-unting dumausdas ang mga luha sa namumula kong pisngi. Dahan-dahang pumikit ang mga mata ko at nandoon pa rin siya sa aking imahinasyon. Pero nang imulat ko ang aking mga mata ay wala na siya. Ang huling lakas ko ay tumakas sa katawan ko at bumagsak ang mga paa ko sa sahig. Ang mga hikbi na nagmumula sa akin ay nagsimulang mapuno ang hallway. Sa susunod na makikita ko si Gabriel, I will make sure we will have our happy ever after. I vowed to the heavens. Masakit na hindi mailarawan ang panunood sa pag-alis ni Gabriel. Naramdaman ko na lang na may parte na siya sa akin noong umalis siya. Hindi na magiging pareho ang buhay ko ngayong wala na siya. Pagkaalis ng private jet, nanatili ako sa loob ng kwarto ko sa ospital. Ang gusto ko lang sa sandaling iyon ay ang mag-isa at magkaroon ng privacy. Sina Lady Ravenwood at Papa ay sapat na upang ibigay sa akin iyon. Pagkatapos nila akong tulungan sa loob ng kwarto ko, nag-good night na silang dalawa at umalis. Pagkasara ng pinto, isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa aking mga labi. Mabigat pa rin ang dibdib ko at any moment from now, parang maiiyak na naman ako. Sa dami ng mga luhang ibinubuhos ko, walang alinlangang mag-suffer ako ng dehydration dahil sa patuloy na pag-iyak. Pero walang masisisi sa pag-iyak ko. Ang lalaking mahal ko ay lumalaban para sa kanyang buhay at hindi ito sigurado kung mabubuhay pa siya. I'm not trying to sound so negative but I can't help myself but think about the worst thing that possible happen. Kung sakaling mangyari talaga gusto kong maging handa. Inabot ko ang remote control at pinatay ang mga ilaw sa kisame. Ibinaling ko ang atensyon ko sa lampshade na abot kamay ko at binuksan ito para lumiwanag ang kwarto. Sumandal ako sa salansan ng mga unan sa likod ko. Nang ako ay komportable na, ipinikit ko ang aking mga mata at ang aking mga labi ay nagsimulang lumipat sa isang madamdaming panalangin. Automatikong, unti-unting bumagsak ang mga luha sa aking mga mata habang ibinubuhos ko ang lahat ng aking emosyon sa aking panalangin. Ang tanging ipinagdarasal ko lang sa sandaling iyon ay ang kaligtasan ni Gabriel. Okay lang kung hindi niya ako maalala basta ligtas siya okay lang sa akin. Tuloy-tuloy ang pag-agos ng luha sa pisngi ko habang nagdadasal. Marahil ay pagod na pagod ako at nawala ng emosyon kaya pagkatapos kong magdasal, agad akong nakatulog sa mahimbing na pagkakatulog. Kinabukasan ay pinalabas na ako sa ospital. Dapat ay matuwa ako na sa wakas ay nakalabas na ako ng kwarto na para akong nakulong sa loob ng isang selda ngunit hindi na ako bumuti. Wala pa rin akong laman at pag-aalala sa loob. I'm not going to be okay unless maging stable na ang kondisyon ni Gabriel. Tumingin ako sa white exterior ng ospital sa huling pagkakataon bago sumakay sa kotse habang tinutulungan ako ni Papa. Isang buntong hininga ang kumawala sa aking mga labi nang maupo ako sa malambot na cushion seat at iniunat ang aking bahagyang nanginginig na mga binti. Marahang sumara ang pinto sa kaliwa ko at bumukas naman ang kabilang pinto sa kanan ko. Dahan-dahang pumasok si Lady Ravenwood sa loob at inukupan niya ang upuan sa tabi ko bago sinarado ang pinto. Ayos ka lang ba? Tanong niya, nanginginig sa pag-aalala ang magagandang features niya at automatikong hinawakan niya ang kamay ko upang suriin kung ito ay malamig. Nakita ko ang pagkunot ng noo niya sa pag-aalala. Okay lang ako Lady Ravenwood, sagot ko. Lumipad ang kabilang kamay ko papunta sa benda sa noo ko. Medyo masakit lang yung sugat ko pero ayos na ako. Idinagdag ko para pakalmahin siya. Hindi siya nakipagtalo pero ang ekspresyon ng mukha niya ay nagsasabing hindi siya naniniwala sa akin. Sumakay si Papa sa kotse sa tabi ng driver's seat at isinara ang pinto ng kotse. To the airport please, sabi niya sa driver at walang sabi-sabing sinunod ang bilin niya. Nang maayos ang pag-ikot ng sasakyan sa highway ay inilipat ko ang atensyon ko sa labas ng bintana para i-distract ang sarili ko sa view. Kahit papaano, medyo naibsan ng magandang berdeng tanawin ang aking pag-aalala. I have the view to focus my attention to and it would help me avoid worry about Gabriel too much. Ang biyahe papunta sa pinakamalapit na airport ay 30 minutong biyahe. Matapos ang maikling paglalakbay ay ligtas na kaming nakarating sa aming destinasyon. Halos palakpakan ko ang aking sarili habang bumababa ako ng sasakyan at napagtanto ko na matagumpay kong nailihis ang aking atensyon mula sa anumang negatibong pag-iisip sa ilang sandali. Isang flight attendant na nakaasol na uniform ang sumalubong sa amin pagdating namin sa airport at dumiretso kami sa VIP area kung saan naghihintay sa amin ang isang pribadong eroplano. Ang may-ari ng nasabing airport ay malapit na kaibigan at kakilala sa negosyo ni Lady Ravenwood. Kusang loob niyang ipinabot ang kanyang tulong nang malaman niyang kailangan ni Lady Ravenwood ng agarang transportasyon na makakatulong sa kanyang mabilis na makarating sa Cordova. Tuwang-tuwa si Lady Ravenwood nang mag-alok ng private plane ang kaibigan at pumayag naman ito kaagad.
Kaya noong nakalabas na ako sa ospital ay nagpasya kaming mabilis na tumungo sa airport at sumakay sa isang private plane upang mas mabilis kaming makarating sa aming destinasyon. Lahat kami ay nag-aalala tungkol kay Vienna at Faith kaya naman sinusubukan naming bumalik sa Gonzales Mansion sa lalong madaling panahon. It's almost a week since I'm dying to be with them. Pumasok na kami sa private plane. Ang loob ay sumisigaw ng luxury and comfort. Ito ay malaki at maluwang na ang 100 tao ay maaaring magkasya sa loob. Ngunit ito ay partikular na ginawa upang magsilbi lamang ng maximum na 12 tao. Umupo ako sa upuan malapit sa bintana habang sina Papa at Lady Ravenwood naman ang nakaupo sa kabilang side ng aisle. Napakalambot ng leather seat kaya nasubsob ang katawan ko sa mabalahibong lambot ng cushion pagkaupo ko. Isang mahinang buntong hininga ang pinakawalan ko at ipinatong ko ang ulo ko sa headrest at pumikit. Nakarinig ako ng mga yabag na papalapit at napadilat ang mga mata ko at nakita ko ang isang flight attendant na may kaparehong kulay asul na uniform patungo sa aming direksyon upang ipaalam sa amin na ang private plane ay nakatakdang lumipad pagkatapos ng 30 minuto. Matapos ipaalam sa amin ang tungkol sa oras ng pag-alis, ipinaliwanag niya ang lahat ng kailangang ipaliwanag tulad ng safety precautions at dapat at hindi dapat gawin habang nasa himpapawid ang eroplano. Pagkatapos niyang matapos ang pre-flight briefing, ang flight attendant ay bumalik sa pinto na may warning sign na strictly employees. Matyaga akong naghintay hanggang sa tumunog ang announcement ng take-off sa speaker bago ko ipinikit ang aking mga mata, at nakinig ako sa music na tumutugtog sa earphones ko. Ang 4 na oras na paglalakbay pabalik sa Cordova kung saan matatagpuan ang Gonzales Mansion ay tila mas matagal kaysa karaniwan. Umupo ako sa upuan ko, nakikinig sa mga music ni Taylor Swift na sumasabog sa earphones ko para pasayain ang sarili ko. Ngunit pagkatapos ay dapat na ako ay pumili ng maling music na natagpuan ko ang aking sarili na inaanod sa isang dagat ng hindi maipaliwanag na kalungkutan. Imbes na gumaan ang pakiramdam ko which is my plan lalong bumigat ang dibdib ko. I decided to end the last song playing on my earphones before deciding to turn off my iPod. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa aking mga labi, at inilipat ko ang aking tingin sa bintana. Patungo sa makapigil hiningang tanawin ng napakagandang kalangitan na tila ipininta ng isang pintor. Nakalulungkot, maganda ang tanawin ngunit nabigo itong pasayain ako. Walang makakapagpabuti sa akin ngayon maliban sa pag-alam na wala na sa panganib ang buhay ni Gabriel ngayon, sabi ko sa sarili ko habang bumuntong hininga sa pangalawang pagkakataon. Excuse me ma'am, breakfast is ready. Sabi ng isang flight attendant, na ikinagulat ko mula sa aking umuusbong na pag-iisip. Hindi ko namalayan na nandoon siya. Marahil sa sobrang lalim ng iniisip ko hindi ko man lang narinig na papalapit siya sa gawi ko. Dumapo ang tingin ko sa food trolley na nakatayo sa aisle. Umalangaw-ngaw sa hangin ang nakakaakit na aroma ng pagkain. Hindi man lang ako nakaramdam ng gutom, pero alam kong kailangan kong kumain para makabawi ako ng lakas, kaya naman tumango ako bilang senyales na gusto kong ihain ang aking pagkain. Ang flight attendant ay binigyan ako ng isang ngiti na makapagpapaliwanag sa buong eroplano sa pamamagitan ng kung gaano ito kaliwanagan, at matikas na sinimulang ihain ang pagkain sa ibabaw ng mesa sa harap ko. Nang matapos siya ay nagpasalamat ako at ngumiti sa kanya, kahit napipilitan at least binigyan ko siya. Hinila niya ang food trolley sa tapat ng aisle kung saan nakaupo sina Lady Ravenwood at Papa Alexander at nagsimulang maghain ng breakfast sa kanila. Ibinalik ko ang atensyon ko sa mga pagkaing nasa ibabaw ng mesa, at napansin kong lahat sila ay mukhang masarap at napaka-apil, pero nang iangat ko ang kutsarang pagkain sa aking bibig ay hindi ko na nalalasahan ang lasa. Nagpatuloy ako sa pagkain kahit hindi ko matikman ang pagkain. Nang hindi sinasadyang dumapo ang tingin ko kina Papa at Lady Ravenwood, buong puso silang kumakain ng almusal. Ibinalik ko ang atensyon ko sa pagkain at ipinagpatuloy ang pagkain para mabawi ang sustansyang kailangan ng katawan ko. Ilang minuto ang lumipas at ang mga plato sa harapan ko ay nakakagulat na wala ng laman. Kumain ako ng kaunti para sa isang taong hindi nagugutom. Siguro dahil ilang araw na akong hindi kumakain. Natapos na rin kumain sina Lady Ravenwood at Papa at bumalik na ang flight attendant na naghain ng pagkain namin para linisin ang aming pagkain sa mesa. Nilinis muna niya ang mesa ni na Lady Ravenwood at Papa bago siya lumingon sa direksyon ko, kinuha ang maruming mga plato at inilagay ito sa loob ng food trolley. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa paglilinis ng aking mesa. Nang matapos siya, itinulak niya ang trolley sa buong aisle at nawala sa pinto. Dahil wala akong magawa, binuksan ko ang telebisyon at naghanap ng channel na may pelikulang pinapatugtog. Ang ganda ng movie pero nakatulog ako sa kalahati dahil sa pagod. Hindi ako nakatulog ng maayos kagabi. Nang tuluyan kong imulat ang aking mga mata, a different movie was already playing. Isang announcement ang sumabog sa speaker na nagsasabing malapit nang lumapag ang eroplano. Sinuklay ko ang aking buhok gamit ang aking mga daliri upang i-refresh ang aking sarili. Ayokong bumaba ng eroplano na mukhang stressed na stress.
Dali-dali kong kinuha ang lipstick sa bag ko, at inilapat sa labi ko. Naghihintay ang lola ko sa airport kasama ang mga kapatid ko para sunduin kami. Mababaliw si lola kapag nakita niya ang pale ng hitsura ko. Sa wakas, ligtas na nakarating ang private plane sa airport. Saglit na napalitan ng excitement ang kalungkutan na bumalot sa loob ko. Home at last, mahina akong bumulong. Nakalanghap ako ng sariwang hangin pagkalabas ko ng eroplano. Ang malamig na hangin sa umaga ay humaplos sa aking mga pisngi dahilan para mapapikit ako saglit sa mga ginhawang ibinibigay nito. Hindi ko naramdaman ang ganitong uri ng kapayapaan nitong mga nakaraang linggo, at ang aktwal na maramdamang muli ay nagpapagaan at mas nabubuhay ako. Gaya ng inaasahan ko, mabilis kong nakita si Lola Melissa sa crowd, nakapalibot sa kanya ang 8 kapatid ko. Ang kanilang lokasyon ay hindi mahirap makita dahil ang aking mga kapatid ay malinaw na namumukod tangi sa karamihan, habang sila ay may hawak na banner na may karatulang, "Welcome back Monica," na nakasulat sa malalaking titik. Masayang kumaway sila sa akin, kumaway ako pabalik habang tinatahak ang daan patungo sa direksyon nila. Ang makitang muli ang aking pamilya at ang maramdaman ang init ng kanilang pagmamahal at ginhawa ay nagpapagaan sa aking pakiramdam. Nang ilang metro na ang layo ko sa kanila ay tinawid ko ang distansyang namagitan sa amin sa pamamagitan ng pagtakbo. Niyakap ako ng mahigpit ni Lola nang makarating ako sa gilid niya. Nang bumitaw siya, hinawakan niya ang mukha ko at matamang tumingin sa akin na may luha sa kanyang mga mata na nagsasabi kung gaano niya ako na-miss. "Natutuwa akong ligtas ka," magiliw niyang bulong na kumikinang ang mga mata. Bumulaga ang mga luha ko na ikinawala ko kung sino ang nasa harapan ko habang isa-isa nilang niyakap ako. Napakasarap sa pakiramdam na kasama ko silang lahat. Ang matamis na init ng kanilang yakap ang nagbigay sa akin ng bagong natagpuang lakas. Niyakap ko sila pabalik na may katumbas na sigasig. Sa ganoong paraan, naipahayag ko kung gaano ko pinahahalagahan ang kanilang presensya. "Masyado tayong nakakakuha ng atensyon," sabi ni Papa para makuha ang atensyon namin. Nang lumipat ang tingin ko sa direksyon niya, natatawa siya. "Why do we hop in the car so we would be on our way? Hinihintay tayo ni Vienna at Faith sa bahay," sabi ni Lola, at sa pagbanggit ng mga anak ko, ay lumambot ang puso ko sa lambing. Pagkatapos naming magkasundo ay pumunta na kami sa kotse. Makalipas ang ilang minuto, 5 sasakyan ang ligtas na bumabagtas sa highway sa ilalim ng malinaw na asol na kalangitan. Hindi ako makapaghintay na makita ang aking mga anak. Ang brother kong si Ethan ang nagmaneho ng sasakyan habang ang iba pang mga sasakyan ay nakasunod sa likuran niya. Sa tabi niya, umupo si Papa kasama niya na diretso ang tingin sa daan. Sa backseat ng sasakyan, komportable akong umupo. Itinuon ng tingin ko ang tanawing dumaan mismo sa bahagyang nakabukas na bintana ng sasakyan. Sa tapat ng sasakyan, matikas na nakaupo si Lady Ravenwood habang kausap niya si Lola na nakaupo sa pagitan namin. Ang dalawang babae ay nagpapanatili ng magaang pag-uusap habang ang aming paglalakbay ay nagpapatuloy habang ako naman ay mas piniling tahimik na makinig sa kanila. Lumipas ang oras at hindi nagtagal, nakita ang napakalaking Gonzales Mansion. Nagsimulang kumabog ng wild ang puso ko sa loob ng dibdib ko at nagsimulang bumulaga ang excitement mula sa loob ko. Automatikong bumukas ang malalaking bakal na gate at pumasok ang sasakyan sa loob. Inipa kong naghintay hanggang sa huminto ang sasakyang minamaneho ni Ethan sa tapat mismo ng mansyon. Nang huminto ang sasakyan ay bumukas ang pinto ng mansyon. Lumabas mula sa pinto ang isang babaeng may maiksi at itim na buhok, nakasuot ng magandang floral pink na damit. Nang lumingon siya sa direksyon kung saan huminto ang sasakyan ay sa wakas ay nasulyapan ko ang mukha niya. Napagtanto kong si Elisa iyon, ang aking matalik na kaibigan. Mas pinaikli niya ang buhok niya at mas lalo siyang napangiti. Bumungad ang pagmamahal sa mga mata kong lumuluha na habang nakatingin sa kanya. Nakaduyan sa ilalim ng kanyang dibdib ang aking anak na si Faith habang sa kabilang kamay naman ay nakahawak sa kamay ni Vienna. Mabilis akong lumabas ng sasakyan nang hindi na hinintay na pagbuksan ako ni Ethan ng pinto. Pagkatapos ay tumatakbo ako patungo sa direksyon ni Elisa na may mga luhang saganang umaagos sa namumula kong pisngi. Nagsimulang umiyak si Vienna nang makasalubong niya ako sa kalagitnaan. Ang aking daughter ay mukhang adorable sa kanyang sky blue na dress at katugmang asol na sandals. Ang kanyang mahabang buhok ay maayos na nakapin sa kanyang ulo na may ribbon na may kulay na katulad ng kanyang dress. Niyakap ko siya ng mahigpit na parang ayaw ko nang bumitaw. Ang mga linggong wala ako ay parang napakahabang buwan para sa akin. Akala ko hindi ko na siya mahahawakan sa braso. Ngayong hawak ko na siya ay nagbibigay ito sa akin ng makalangit na pakiramdam at hindi ko nais na matapos ang sandaling ito sa takot na iyon ay magiging panaginip lang pala. "I miss you mama," sabi ni Vienna pagkatapos ng maikling sandali. Binigyan ko siya ng matamis na ngiti at dinampyan ng halik ang malarosas niyang pisngi. Napansin kong medyo gumanda ang pananalita niya. Hindi na ito kasing bagal ng dati. Salamat sa therapy niya, kaya siya ngayon ay nagsasalita ng malinaw kahit na siya ay nauutal.
I miss you too, Vienna, sagot ko habang pinupunasan ang luha sa gilid ng mata niya. Mama will never leave you again, saad ko nang hindi inaalis ang tingin sa kanya. Kahit anong mangyari, hindi ko naiiwan ang mga anak ko. Puno ng ngiti si Elisa nang lumingon ako sa direksyon niya. Nanlalaki ang mata niya at nanginginig sa luha habang siya ay tumingin sa akin. Ang aking mapagmasid na mga mata ay gumagala sa kanyang nagniningning na mukha. Napakaganda ng kanyang hitsura at mas nagniningning siya kaysa sa sikat ng araw na nagmumula sa malinaw na bughaw na kalangitan. Hindi ko na kailangan pang magtanong para malaman kung may magandang nangyari habang wala ako. Halatang halata na in love siya. Hinawakan ko ang kamay ni Vienna at iginiya papunta sa direksyon ni Elisa. Pansamantala kong binitawan ang kamay ni Vienna nang makarating kami sa pwesto niya. I'm glad nandito ka na sa wakas. Bulong niya habang inaabot sa akin si Faith na nakatingin sa akin ng malapad na inosenteng mga mata habang nanginginig sa tuwa. We all missed you. Dagdag niya at mabilis na niyakap ako. I missed you all too, sagot ko nang hindi naalis ang tingin ko sa anghel sa aking mga bisig na patuloy na pinaghahampas ang kanyang mga kamay sa tuwa na parabang naramdaman niyang bumalik ang kanyang ina pagkatapos ng mahabang panahon na wala. Namumuo ang lambing sa loob ko habang hawak ko ang aking baby sa aking mga bisig. Noong gabing sinubukan akong patayin ni Vince at si Gabriel ang araw na akala ko hindi na ako magkakaroon ng pangalawang pagkakataon na hawakan siya muli. Akala ko hindi na ako magkakaroon ng pagkakataon na makita sila. Sa kabutihang palad, napakabuti ng Diyos kaya hindi niya hinayaang manalo ang kasamaan. Pinatay si Angela. Nalason ang ama ni Gabriel. Nagpakamatay si Samantha. Binaril sa puso si Vince at agad itong namatay. Pinatunayan nila na hindi nagwawagi ang kasamaan. Binigyan sila ng tadhana ng karma na nararapat sa kanila. Ngayon na ang mga taong nagpanatiling miserable sa akin sa lahat ng mga taon na ito ay patay na, maaari na akong mabuhay kasama ang aking mga anak sa kapayapaan. Naglagay ako ng halik sa mga templo ni Faith na nagpangiti sa kanya. Isang malapad na ngiti ang gumuhit sa aking labi habang pinagmamasdan ko ang kanyang mala-angel na mukha. Naputol ang pag-iisip ko nang tumahimik si Ethan. Nang iangat ko ang tingin ko sa kanya, nanlaki ang mga mata ko nang makita siyang nakatayo sa tabi ni Elisa habang ang mga braso ay nakapulupot sa makipot niyang baywang. Isang napakalaking ngiti ang sumilay sa kanyang mukha at isang pamumula ang bumungad sa kanyang mga pisngi nang magtama ang kanyang mga mata sa akin. Nagniningning ang matengkad niyang mga mata. Siya ay may eksaktong hitsura ng isang lalaking umiibig. Monica, Elisa and I were married. Anunsyo niya, lalong lumalim ang pamumula ng kanyang pisngi. Ang totoo, nagtanan talaga kami. Nanlaki ang mga mata ko sa sinabi niya. Sobrang saya ko para sa kanilang dalawa. Natutuwa akong marinig na nagkasundo sila. I'm so happy for you, Ethan, sabi ko at ginulo ang buhok niya gaya ng ginagawa ng isang ate. I'm glad na kayong dalawa ang magkakatuluyan. Nanliit ang mga mata ko at binago ko ang tono ko sa pagiging mahigpit na kapatid. Just don't break her heart again or I will break your bones, dagdag ko na sinagot naman ni Ethan ng isang boyish na ngiti. I won't. Taos puso siyang nangako at narinig kong sinabi niya na sa wakas ay naniniwala akong tutuparin niya ang kanyang mga salita. I won't do anything to hurt her and our baby boy. Nagulat ako sa sinabi niya at nang lumipat ang tingin ko kay Elisa, binigyan niya ako ng isang ngiti na nagpapatunay sa sinabi ng asawa. They are having a child, a baby boy. At dito na po, nagtatapos ang part 65 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.